Sa ngalan po ng ating Panginoong Hesukristo, welcome po sa Jesus is the Answer. Muli ako po inyong lingkod, Pastor Emeline Eliseo Gioliege, gikan diri sa bayan ng Hinigaran from the Church of God's Miracle. Isang mapagpalang araw po sa inyong lahat, sa lahat ng sumusubaybay sa programang ito. Ang ating pong pag-aaralan is talking about the resilience this month ay mula po sa Jeremiah chapter 17 verse 8. Sabi sa wikang Banyaga, Jeremiah chapter 17 verse 8, "They will be like a tree planted by the water that send out his roots by the stream. It does not fear with heat comes. Its leaves are always green." Purihin ng Diyos sa pagbabasa ng kanyang mga salita. Ama, minsan pa, salamat sa patnubit gabay ng Santong Espiritu. Salamat na pagpalain mo kami, O Panginoong Jesus, sa mga salitang aming mapag-aralan. In Jesus' name we pray. Amen and Amen. Ang katulad niya ay halamang nakatanim sa tabi ng batisan. Ang mga ugat ay patungo sa tubig. Hindi ito manganganib kahit dumating ang tag-init, sapagkat malaging luntian ang mga dahon nito. Kahit di umulan ay wala itong alalahanin. Patuloy pa rin itong mamumunga. Ang sabi sa banal na kasulatan. The word resilience is the ability to adapt. Kayang i-adapt ang lahat ng sitwasyon na kanyang maranasan sa buhay. Pag sabing resilience is the ability to adapt, recover, kaya niyang makarecover, and bounce back, no, from the adversity trauma. So, kaya niyang muling makawala sa anumang mga trauma na kanyang nararanasan sa buhay. Or significant stress. Makita natin na kahit anong mga stress, no, na kanyang mararanasan, patuloy siyang matatag. Rather than just enduring hardship, it involves harnessing inner strength and external resources to maintain well-being. Yan, patuloy pa rin siyang maganda. Kaya niyang gawing beautiful pa rin sa harapan ng Diyos at sa harapan ng tao sa kabila ng anumang mga pagsubok sa buhay. Nakikitaan siya ng katatagan. And just to change and even grow through challenges. Patuloy siya nag-grow sa kabila ng mga challenges na kanyang nararanasan sa buhay. So makikita po natin na ang spirit of resilience ay nagmamanifest dapat sa 5 aspeto ng ating buhay. The 5 aspects of our lives needs resilience. Naniniwala po ba ang bawat isa? Kauna-unahan po na kailangan natin sa ating buhay spiritual ang katatagan. Spiritual resilience refers to the capacity of an individual to maintain or regain their faith. Na kahit anong kanyang nararanasan sa kanyang buhay spiritual, makikitaan pa rin siya ng matatag na pananampalataya bilang isang taong matatag spiritual. Nakikitaan siya ng matatag na pananampalataya, pag-asa, and trust in God amidst of trial. Lalong-lalo na sa kasalukuyan niyang nararanasan ang kanyang mga pagsubok, tribulation, or lahat ng anumang persecution, and life's adversity, at lahat ng kahirapan na kanyang nararanasan sa buhay. Ang isang taong mayroong tinatawag na spiritual resilience na katatagan ay it is the strength derived from a deep-rooted relationship with God. So, hindi siya basta-bastang guguho dahil siya ay nakaugnay, nakaugat, nakaklib, at mayroong intimacy relationship to the Lord. Kaya bunga ng
matatag na spiritual resilience, ay mayroon siyang matibay na relasyon sa ating Panginoon, enabling believers to withstand spiritual. Kaya niya magpatuloy sa buhay spiritual, kaya niyang gampanan ang lahat ng kanyang tungkulin, pamilya, ministry, at lahat ng bagay. Kaya niyang i-balance. Hindi siya makikitaan ng kahinaan. Siya na lang yun at si Lord ang nakakaalam. Pero nakakayanan niya. Naging matatag siya. Hindi niya hinahayaang guguho ang kanyang buhay espiritual. Dahil mayroon siyang taglay na spiritual resilience sa pamamagitan ng kanyang matatag na relasyon sa ating Panginoong Hesukristo. Katulad ni Habakuk, sa chapter 3 ng Habakuk, verse 17 to 19. Ito ang isang katangian ng isang tao na matatag espiritual. Mayroon siyang tinatawag na spiritual resilience. In verse 17, sabi ni Habakuk, bagamat di namumunga ang puno ng igos, at hindi rin namumunga ang puno ng ubas, kung ang pamumunga ng ulibo ay mabalam, at walang anihin sa mga bukirin, kahit mamatay ang mga tupa sa kulungan, at daanan ng salot ang bakahan sa mga silungan, sabi niya sa verse 18, mananatili pa rin ako kay Yahweh. See? Makikita mo yung spiritual resilience niya. Yung katatagan niya spiritual. Kahit na ang lahat ng yan ay makikita niyang walang bunga. Walang makukuha. Ako'y magagalak dahil sa Diyos ng aking kaligtasan. Patuloy pa rin siyang mananatili kay Yahweh at nagagalak sa kabila na siya ay magugutom na dahil wala ng ani. Pero hindi natitinag. Patuloy matatag ang kanyang espiritu or spiritual life at relasyon sa ating Panginoong Hesukristo. Sabi niya sa verse 19, ang Diyos na si Yahweh ay aking lakas. Tumatakbo akong simbilis ng usa at iniingatang ligtas kahit sa kabundukan. So yun ang nagmamanifest na lakas sa isang taong mayroong spiritual resilience. Matatag ang kanyang spiritual life. Pangalawa, dapat makikitaan tayo sa pangalawang aspeto ng ating buhay, ang tinatawag na emotional resilience. The most prominent scripture detailing Jesus' emotional stress is found in the Garden of Gethsemane right before his crucifixion. Isang dakila or modelo na makikitaan ng emotional resilience ay ang ating Panginoong Hesukristo na sumusunod doon sa kalooban ng Diyos. Nung siya ay nakaranas ng emotional stress, nung siya ay nandoon sa Garden of Gethsemane, na kung saan ay nakikipag-usap siya doon sa Panginoon. At kung ating titingnan, ay halos palang humihingi siya ng favor at nagmamakaawa. At madadama mo dito ang kanyang stress emotion. Pero napagtagumpayan niya ito. Makikita sa Matthew chapter 26 verse 38, sinasabi niya sa kanila, ang puso ko'y tigib na ng hapis na halos ikamamatay ko. So, bilang isang tao sa panahong iyon ay alam ni Jesus ang kanyang mararanasan sa pagpasa ng ating mga kasalanan. So bilang isang tao ay talagang nandoon na open siya sa kanyang mga apostol. Minsan nakikitaan nyo rin
Sabi nga, kapag ang isang pastor ay nag-o-open na sa inyo ng mga close intimacy relationship niya, ika nga, yung mga right hand niya, no? Yung nakakilala ng lubusan sa mga pastor, ibig sabihin, once na nag-open na ng emotion ang inyong pastor, ibig sabihin, kailangan niya ang inyong tulong. Kailangan niya ang lakas mula, hindi lamang mula sa Diyos, kundi mula din sa inyo. Sabi nga, kailangan yung comfort. Kaya, grabe yung emotional stress. Sabi nga, upang hindi siya basta-bastang guguho. Kasi kapag ang pastor ang mawala na ng lakas emotional, kawawa ang iglesia. Damay kayong lahat na kanyang mga tupang inaalagaan. So makita natin that Jesus Christ Himself ay sinabi na niya sa kanyang mga apostol kung ano yung kanyang emotional stress na parang, alam niya, parang nanghihina siya. Sabi niya, ang puso ko'y tigib na ng hapis na halos ikaw mamatay ko, hindi biro. The word ikaw mamatay ko. Kailangan niya ng rescue, help. Matindi ang emotional stress na nararamdaman ng ating Panginoong Jesus. Sabi niya, maghintay kayo rito at makipagpuyat sa akin. Kaya humihingi siya sa mga apostol ng panalangin. Minsan ganun din, pag sinabi na ng inyong pastora, mga kapatid, please pray for me. So ibig sabihin, matindi na ang kanyang nararamdaman. Kailangan niya ng comfort, ng lakas. Kaya kailangan ng panalangin. Huwag ibaliwala. Dahil napakalaking problema, if ever, na ang inyong pastor or sinong mga kapatid kay Kristo, kapag nagsasabi na ng ganung stress sa kanyang emotion, kailangan na ng backup. So Jesus personally understand intense emotional turmoil. Matindi, parang grabe yung parang kumukulong mantika or matinding init, no? Or matinding problema na ang nararamdaman niya sa kanyang emotion. He invites you to bring your heavy burdens to Him for rest. Kaya makita mo na ganun, bilang isang emotional stress ay kailangan maagapan. But dito nating makikita that through prayer ay na-rescue ang ating Panginoong Jesus. At kung ating titingnan dito ay makikita natin that nung siya'y nagsusumamo sa ating Panginoon, the angels come and help Him to comfort Him. Kasi wala siyang nakuhang comfort sa kanyang mga apostol, puro mga tulog. Kaya kawawa ang mga pastor kapag walang pakialam ang kanyang mga miyembro or ang kanyang mga deacons or katuwang. Sa kabila na nagsasabi na siya ng kanyang hirap, emotion. Kaya, we need emotional resilience. Kailangan matatag tayo sa ating emotional, no? Na aspito ng ating buhay. So, makita din natin yung pangatlo ay ang mental resilience. Kailangan natin yung mentally strong, no? Matatag dapat ang ating mga kaisipan. Jesus Himself experienced intense mental stress. Yun sa panahon na yun na kung saan alam niya, haharapin na niya ang kahirapan, lalong-lalo na ipako na siya sa krus ng Kalbaryo. Nag-aagaw ang kanyang, sabi nga, yung puso, isipan, pero nangingibawa ang kanyang pag-ibig at malasakit sa atin ng mga taong nangangailangan ng tulong para wag makamtan ang hirap sa buhay na walang hanggan sa impyerno sa kabilang buhay. Pero napakasakit minsan, patuloy natin siyang minimental stress at minimental and emotional stress dahil parang yung ginawa niya sa krus ng Kalbaryo ay binabaliwala natin. Nagiging tayo, wala sala sa lamig, sala sa init. Ang ating relasyon, we are warm. Kaya patuloy na
nararanasan ng ating Panginoon yung mental stress and emotional stress na sabi nga ay doon sa mga Kristiyano or tao na binabaliwala ang ginawa niya sa krus ng Kalbaryo. Na kung halos pa lang kung ating maunawaan sana kung gaano siya naghirap, nagsikap na maging matatag spiritual and mental. Dahil kung hindi siya matatag spiritual, emotional and mental, sa impyerno tayong lahat. Hindi naman siya pipilitin ng ating Diyos Ama na mamatay sa krus kung ayaw niya. Dahil voluntarily, ang kanyang ginawa because of His agape love to each and everyone. Kaya, bakit niya rin ito na-overcome ang spiritual stress, emotional stress, and mental stress para mapagtagumpayan din natin dito sa mundo ang spiritual stress, emotional stress, and mental stress natin. Dahil kung hindi niya ito napagtagumpayan, I'm sure talunan na rin tayo. Sabi nga, lahat ay maging alipin ng kahinaan. Walang tagumpay na magaganap, ngunit nakakamtan natin ang tagumpay dahil napagtagumpayan ni Jesus ang lahat ng experience na ito at dahil nagpakatatag siya. Kaya tayo ay magpakatatag din spiritual, emotional, and mental stress. Dapat makamtan natin yung tinatawag mental resilience. Makita natin kung paano niya na overcome ang mental stress. Sabi dito, famously sweeping drops of blood and agonizing over his expending crucifixions in the Garden of Gethsemane. The Bible records his exact word. My soul is overwhelmed with sorrow to the point of death. Grabe yung emosyon niya and mental. Halos hindi niya makakayanan. Pero makikita natin na overcome niya ito because of His love for you and for me. He modeled turning to God and other for support in such moment. Kumuha siya ng lakas sa ating Panginoong Diyos at makita natin na pinapatunayan sa Matthew chapter 26 verse 39. Sabi niya, pagkalayo ng kaunti, pagkatapos niya nakausap ang mga apostol, 3 apostol, na humihingi siya ng dalangin pero nadatnan niya tulog. Sabi niya, ay bumalik siya sa harapan ng Diyos Ama. Nagpatira pa siya at nanalangin. Sabi niya, Ama ko, kung maaari, ilayo mo sa akin ang saro ng paghihirap na ito. Doon mo makita yung mental stress, emotional stress niya. Kaya lang nananaig ang kanyang malasakit at pag-ibig sa atin. Inaalala niya tayo na kapag hindi niya ma-overcome ang lahat ng stress na ito sa aspeto ng kanyang buhay bilang isang tao, wala tayong magagawa. Panggatong tayo sa impyerno. Gayunman, sa kabila ng kanyang nararanasan, yung isip niya nag-aagaw. Tanggapin ko ba ito o i-give up ko na lang? Pero makikita natin nagpakatatag siya. Sabi niya, huwag ang kalooban ko. Nanaig ang kanyang mental resilience. Nagpakatatag siya mentally. Good ang kanyang desisyon. Sabi niya, huwag ang kalooban ko, kundi ang kalooban mo ang mangyayari. Makikita natin yung kanyang mental turmoil. Ito yung experience ni Jesus sa Lucas chapter 22 verse 44. Kung paano niya in-overcome ang negative niyang mental stress upang magkaroon siya ng mental resilience na katatagan. Ano yung manifestation?
tigib ng hapis. Sabi niya, tigib ng hapis. Siya'y nananalangin ng halos mataimtim. Sabi niya, sa kanyang pananalangin, alam mo, nung ako ay 6 years old, nakapanood ako ng ganitong klase niyang eksena. Nagtataka ang nanay ko, iyak na iyak ako. Nung siya'y umiiyak, Ama! Nakikita kong nanginginig at ang kanyang mukha. At may dumadaloy na pawis. Sabi ito, tumulo sa lupa. Ang kanyang pawis na animoy, malalaking patak ng dugo. Nakikita ko noon sa sine, napakalaki kasi. Batang-bata pa ako, pero awang-awa ako sa kanya. Kaya habang siya tumatawag, Ama, na halos pa lang, ilayo sa kanya ang saro ng paghihirap sa krus ng Kalbaryo. Ngunit dinaig niya ng katatagan ng kanyang kaisipan. Nagdesisyon siya, huwag ang kalooban ko, ang kanyang emosyon. Dinaig ng kanyang mental resilience ng katatagan. Ngunit ang kalooban mo, because of His love for me and for you, kaya magpakatatag ka sa buhay mo, spiritual and the 5 aspect of your life. Dahil dinaig, in-overcome yun ni Jesus para sa'yo upang maging matagumpay. Kaya sa sobrang mental turmoil Jesus experienced, the manifestation is ang kanyang pawis, animoy, malaking patak ng dugo. Na anong ibig sabihin? Ang lahat ng mga litid niya sa mga noo ay, I'm sure, nagkandapatid iyon sa lubos na pag-aagunin niya sa kanyang pag-iyak. Dahil sa tindi ng kanyang emotional mental stress. Kaya, ang dugo ay lumabas sa mga force niya at nagmix sa kanyang mga pawis. Kaya, malaking patak ng dugo ang kanyang mga pawis. Yan katindi ang kanyang mental turmoil na na-experience, pero in-overcome niya yun sa pamamagitan ng kanyang pag-ibig sa iyo at sa akin. Kaya sino ka upang manghinaan espiritual, upang tumalikod kay Jesus? Sana naiisip natin ito sa lahat ng oras, kung paano in-overcome ni Jesus ang kanyang mental stress, ang kanyang emotional stress, for the sake lang, may bigay ito sa atin ng tagumpay na tayong sumasampalataya ay makamtan natin ng lubos na tagumpay sa lahat ng kahirapang ito sa aspeto ng ating buhay upang maging matatag na isang taong Kristiyanong kanyang nilalang na tinawag at pinili upang makamtan ang tagumpay at ang kalangitan. Sabi sa verse 43, napakita sa kanyang isang anghel mula sa langit at pinalakas ang kanyang loob. Dahil awang-awa sa kanya ang ating tunay na Diyos Ama bilang anak, bilang Diyos na nagpakatao. Kaya dama na Jesus ang ating kahirapan, our spiritual stress, mental and emotional, lalong-lalo na ang ating physical resilience, ang kailangan. Dahil alam niya na marami sa ating na patuloy na nakikipaglaban in physical na mga karamdaman or stress. Sabi nga, it's about enduring hardship and bouncing back from setback. The Bible contains several verses that offers encourage, strength, and persevere to help overcome physical trials and life struggles. Maliban sa ating spiritual na pakikipaglaban, kailangan natin spiritual na kalakasan, mental na kalakasan, emotional na kalakasan, higit sa lahat ang ating physical na katawan. Ito'y laging pagal at pagod sa kabila ng napakarami ng ating gagawin. Sabi nga, kailangan natin ang physical resilience. Makikita natin na maraming mga verses na ibinibigay sa atin ng Panginoon to help overcome physical trials and life struggles.
Makikita natin sa Isaiah chapter 40 verse 29 to 31, ngunit ang nagtitiwala kay Yahweh ay magpanibagong sigla. Ang lakas niya ay matutulad sa walang pagod na pakpak ng agila. Sila'y tatakbo ng tatakbo ngunit di manghihina. Lalakad ng lalakad ngunit hindi mapapagod. My dear brothers and sisters in Christ, ang lahat ng hirap na tiniis ni Jesus sa krus ng Kalbaryo, na sa kanyang mga latay at sugat na natamo, tayo'y pinatawad ang ating kasalanan at pinagaling sa lahat ng ating karamdaman. Sino tayo upang hindi panghawakan by faith ang kanyang ginawa sa krus ng Kalbaryo? Ginawa niya iyon, pinagtiyagaan niya iyon sa kabila ng kanyang nararamdaman at nanghihinang pisikal na katawan. Ang hapdi, ang lahat ng sugat na para siyang parang uod, at ang sabi ay parang inararo ang kanyang likod at pisikal na katawan dahil sa mga sugat na ito. Sino tayo upang ibaliwala ang kapangyarihan ng kanyang tiniis sa pisikal na mga sugat sa krus ng Kalbaryo? My dear brothers and sisters in Christ, receive your total complete healing and deliverance now. Huwag mong hayaan maging alipin ka ng sakit at karamdamang iyan. Stand firm on your faith. Pinagaling ka na ni Jesus. Ikaw na tunay na sumasampalataya, na sa mga latay at sugat niya na natamo sa krus ng Kalbaryo, pinatawad ka na sa iyong kasalanan at pinagaling ka na sa lahat ng iyong mga sakit at karamdaman at kapaguran. Siya ang Diyos na nagbibigay ng extra strength. Kaya hayaan mong palakasin mo. Anong sabi sa banal na kasulatan? Ipunin mo ang buong mong lakas upang harapin ang ating bukas, our future. Dahil andyan ang Diyos na tumutulong sa atin upang pasanin ang ating mga problema sa araw-araw. Kaya, my dear brothers and sisters in Christ, be strong. Magkaroon tayo ng physical resilience. At the same time, yung panglima, social resilience. Makita natin, katatagang spiritual. Is the capacity of individuals and communities to collaborative endure, recover, and adapt following life's stressors, traumas, or social isolation. And it emphasizes that human well-being relies heavily in collective action, community support, and healthy relationship rather than just individual growth. Kaya makita natin na tanging sa Diyos nating makukuha ang tinatawag ng social resilience. Kapag healthy ang ating spiritual, emotional, mental, physical, sabi nga, kaagad-agad definitely makikitaan tayo ng social resilience. Nandoon na, are you okay to be alone? And are you okay to have a companion? Or kaya mong mag-isa at kaya mo ring makisalamuha sa maraming tao kahit wala kang kasamang close friend. Sabi nga, isa itong manifestation na mayroon kang kalakasang social, tinatawag na social resilience. Kapag lubos na makamtan mo yung apat na aspeto ng iyong buhay, being as a healthy person, no? Kasi kapag wala kang mental resilience, emotional resilience, spiritual resilience, and physical, manghihina ka talagang humarap sa tao dahil magkakaroon ka ng emptiness, magkakaroon ka ng hiya, no? Parang halos mamamatay ka kapag nasa kapaligiran ka ng lahat ng tao. Dati may doon akong ganyan, kaya mas gusto kong nag-iisa. Mas happy akong nag-iisa. Pero doon ko nakita, nung ako ay na-born again na, mas napakaganda rin pala na happy kang mag-isa, ngunit mas happy ka, na-a-adapt mo at nakuha mong makipagsalamuha
sa mga tao na kahit alam mo you're not accepted, or sa mga taong wala kang kakilala, sabi nga ay nakukuha mo maging friendly, na overcome mo ang self-pity or ang pagiging mahiyain. At ito ang binibigay na kalakasan sa atin ng ating Panginoon. Nang buhat nung ako'y na born again, kumapal na po yung mukha ko. Dati tunay na pakahiyain ko. At halos napakahina ng aking tinig. At talagang utal-utal ako magsalita. At nanginginig ako kapag humarap ako sa tao, at lalong-lalo na kapag wala akong kakilala doon. Pero ngayon, mas gusto ko ngang walang kakilala eh. Kasi ma-explore ko kung sino ako, no? Kaya kung minsan kapag may kakilala ako, magugulat, "Hoy, ganyan ka pala? Akala ko ikay mahiyain," no? So, lumalabas talaga yung inner strength mo, lalong-lalo na yung pagiging friendly mo, no? Kapag ikay mapapunta sa kung saan. Yan ang napakaganda sa pagiging isang Kristiyano, lalong-lalo na kapag misyonero ka or misyonera, no? Dapat mayroon kang social resilience at magiging lingkod ka ng Diyos or magiging public servant ka. Dapat malakas ang iyong spiritual, no? Resilience, no? Yung katatagan sa iyong social aspect of your life. Dahil tunay nga na sinasabi sa Hebreo chapter 10, 24 to 25, at sikapin ninyong mapukaw ang damdamin ng bawat isa sa pag-ibig sa kapwa at magagawa ng mabuti. At huwag kaligtaan ang pagdalo sa ating mga pagtitipon gaya ng ginagawa ng ilan, kundi palakasin ang loob ng isa't isa, lalo na ngayong nakikita nating nalalapit na ang pagdating ng Panginoon. Kaya my dear brothers and sisters in Christ, sabi sa Philippians chapter 4 verse 13, conclusion, I can do all things through Christ, or I can do all things through Him who strengthened me, through the Lord Jesus Christ. Kaya healthy ang ating buong personal na buhay, lalo ng aspeto ng ating buhay, spiritual resilience, mental resilience, emotional resilience, physical resilience, and social resilience. So glory to God. Now